Dante, ibig bang sabihin nito ay tukoy na ang kinaroroonan ngayon ni Zaldico? Magandang tanghali, Ella. Kung pagbabatayan lamang natin yung dokumento na naka-attach doon sa petisyon na inihain ni dating Congressman Zaldico, diyan inihain niya sa Korte Suprema, makikita natin doon na siya ay nasa Sweden nitong buwan, earlier this month ng buwan ng Enero. Nanghain ng petisyon sa Korte Suprema si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Makikita na nasa Stockholm, Sweden, Ko nitong buwan ng Enero. Sa kanyang petisyon, hinihiling ni Ko sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang resolusyon ng Office of the Ombudsman noong November 14, 2025. Pinakakasuhan ng Ombudsman si Ko at iba pang mga individual ng paglabag sa anti-graft law at malversation of public funds through falsification of public document. Kaugnay ito ng 289 million pesos na flood control projects sa Nawan Oriental, Mindoro. Ayon sa kampo ni Ko, nalabag ang karapatan ng dating mambabatas na siya ay maimpormahan. Ang pagdinig umano sa reklamo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ay closed door. Umabuso din umano sa diskresyon o pagpapasya ang ombudsman dahil walang anumang utos na maghain ito ng kanyang kontra sa laysay. Hindi rin umano binigyan ng kopya si Ko ng case records sa preliminary investigation. Minadali din umano ng ombudsman ang ginawang investigasyon. Binigyan ng diin ng kampo ni Ko walang sapat na batayan para kasuhan ang dating kongresista. Kasama sa hiling nito na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan ang ombudsman na ipatupad ang resolusyon nito na siya ay makasuhan. Ella, kabilang nga dito sa hiling ni Ko, bukod sa mag-issue ng temporary restraining order, ay tuluyan ng ipawalang bisa at baliktarin yung desisyon ng Office of the Ombudsman noong nakaraang November 14 na siya ay kasuhan kaugnay dito sa kasong graft at ng malversation of public funds through falsification of public document. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.